kung tunay kang anak ng Diyos, kung tunay kang Kristiyano, yan dapat ang first priority ng buhay mo. Ang ikalama po, pagkagutom sa spiritual na bagay. Usually, sa tao nanay, makailang beses ba tayong kumain ng kanin sa maghapon? 3 beses, 4 pa nga minsan, di ba? Pag mga alas 3, alas 4, pagkagaling natin umidlip, di ba? Naghahanap tayo ng kilabban, sabi niya gano'n, di ba? Pagkagutom sa spiritual na bagay, ano ba ibig sabihin po niyan? Mateo 5 verse 6, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. And verse 2, nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba, kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba. Pag nakikita po natin sa sarili natin, na tila parang nagugutom tayo spiritually, sabik kang magsimba, sabik kang mag-Bible study, sabik kang umattend ng prayer meeting, sabik kang makihalubila sa iyong mga kapatirang Kristiyano, yun, ebidensya yun na ikaw nga ay tunay na Kristiyano. Kasi, titignan natin, yung mga bagay na yan, kung tunay kang anak ng Diyos, kung tunay kang Kristiyano, yan dapat ang first priority ng buhay mo. Mahirap naman na nasasabi kang Kristiyano pero nananamblay ka sa gawain. Parang hahatakin ka pa bago ka sumama sa bus station. Pagka araw na ng linggo, parang tinatamad na tayo. Hirap kang bumangon sa umaga ng linggo kasi yun lang yung pwede mong ipahinga, di ba? Linggo na naman, di ba? Pero kung yung mga bagay na yan nakikita mo, doubted ang iyong pagiging Kristiyano. Pero yung mga unang binanggit ko, pagka yun ay nakikita mo sa iyong buhay, ebidensya yun na ikaw nga ay tunay na Kristiyano. Sabi nga kasi, ang panloob na pagnanais ng kaluluwa ay nagbago. Ang pagkagutom na ito ng Kristiyano ay una sa Diyos. Sabik kang manalangin sa Diyos. Diba? Sabik kang magbasa ng kanyang mga salita. Parang love letter ni tatay nung unang panahon, di ba? Pagka love letter ng mga maliligaw natin nung araw, di ba? Kinikip natin yan. Talagang itinatabi natin yan dahil tinatandaan natin sa isipan natin kasi mahalaga yan sa buhay natin, di ba? Ganun po. Ang panloob na pagnanais ng kaluluwa daw ay nagbago. Ang pagkagutom na ito ng Kristiyano ay una sa Diyos, pangalawa sa banal na kasulatan. Nagbabasa tayo ng Biblia. Gusto nating umattend ng mga Bible studies kasi nandyan pwedeng mapid ang ating espiritu ng mga Word of God. Di ba? At ang sabi po, at gayon din naman ang sa Panginoon. Sabik kang makipag-meet sa Panginoon. Gusto mong nananalangin, gusto mong nagko-quiet time, gusto mo na nagkakaroon ng quiet time sa Panginoon na nasasabi mo yung iyong saloobin at nagbabasa ka ng kanyang mga salita. Sa paraang iyon kasi nanay, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ang Panginoong Diyos ay nangungusap sa ating puso't kaisipan. At vice versa, kapag nasalat ng Panginoon ng iyong puso sa pamamagitan ng kanyang mga salita, yun naman ang pagkakataon para tayo tumugon sa pamamagitan ng pananalangin. Ayun, nagkakaroon tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. Yung mga bagay na yan, pag nakikita po natin sa ating buhay, yung pagkagutom na yan sa mga spiritual na bagay, yun po ay ebidensya na ikaw nga ay Kristiyano.